Pag-uusapan natin ngayon kung ano yung mga manok na sobrang lakas sa market, no? Maraming buyer. Manok na maraming buyer. Sa ilang taon ko ng pagmamanok, no, iilan lamang yung breed na sobrang daming buyer. Higit sa lahat, mauuna tayo sa number 1 and number 2. Pero yung number 1 at saka number 2, hindi naman malayo yung diferensya nila. So, dito ko nilagay yung ating breeding pen number 1, no? Kasi nga makikita agad siya sa kalsada, which is yun po yung Rhode Island Red. Yan. Dito sa number 2, ito yung ating Black Austalorp. Yan, sila yung parang tumatabla-tabla lang, pero minsan talaga higit itong Rhode Island Red natin. Kaya sa ngayon, sila din po yung pinakamarami. Yung mga Black Austalorp kasi natin dati na mga breeders, may bumili, no? Kaya yun, nagbawas tayo. Yan. Kasi nga, yung pagmamanok din, halimbawa, kailangan natin ng pera, pwede natin silang i-release. Which is pera po yun. No? Napakalaking bagay yung pagmamanok, lalong-lalo na sa akin. And next naman, itong ating Shamu Native and Hybrids. Yan. Yung iba kasi gustong pang negosyo, pang karne. No? Ito yung ma-advise ko. Ito, pang karne to, meat production natin. Yan, no, si Orochimaru. Ito, yung ating Jotaku na pure Shamu, yan na sila, no? Yung dalawa. Yan, yung mga babae naman, mga Huluwanon Bisaya. So, masarap yung karne na kinalalabasan nila and malalaki. Upgraded po yan. Which is upgraded siya, pero yung mukha niya, no, native na mga malalaki. Yan, kasi may mga buyer tayo na medyo stricto, gusto nung itsura talaga native yung mukha. Yun yung gusto nila. Yan, no? So, doon naman tayo sa, natin, sa ating hybrids, yun, mga malalaki yun, malakas mangitlog. Halimbawa, gusto nyo ng upgraded native chicken, yung mga buyers nyo, okay sa upgraded native chicken, itong dalawa itong ipares natin. So, yung hybrids naman na ganyan, may lahi ang Sussex, Jersey Giant, Barred Plymouth Rock, no? So, kino-combine lang natin yan. Pero wala po yung halong, yung Pensy hybrids natin, walang halong native yan. No? Pure, mga heritage chickens yung mga dugo niyan. At Sussex and, yung kasi yan, Sussex tsaka Jersey Giant, yung mga roosters ng mga ginagamit natin. Yung mga resulta. Yan, no? So, ito yung ating upgraded native chicken, which is Shamu, yung ginamit natin. Yan. Sa mga buyer natin na gusto ng meat production at saka malakas ng mga itlog, itong dalawa yung mare-recommend ko. No? Pero kapag Shamu Native, medyo mahina mga itlog yan dahil nga yung mga babae natin Huluwanon Bisaya. Yan, ang Shamu din, medyo mahina din po mga itlog. Hindi niya kaya mahigitan yung ating hybrids, Black Austalorp, saka yung Rhode Island Red natin. Rhode Island Red, yung kasikatan talaga nito, no, hindi mamatay-matay. Isa siya sa pinaka-saleable dahil nga January pa lang nakapag-release tayo ng 800 chicks sa ating Rhode Island Red lang. Yan. Sa Black Austalorp naman 300 plus lang yung naparelease natin. Sa Shamu Native naubos at saka hybrids. Yan. Pero sa ngayon limited lang po yung aming pinapalabas, no, sa hybrids and sa Shamu Native dahil pinaparami din namin sila. And yung iba nakabook na. Yan, ito yung ating mga Rhode Island Red, no. Yung kinagandahan kasi sa Rhode Island Red, dual purpose, no. Masarap din po yung karne nito. Sa mga pwedeng iasal, pwedeng i-adobo, masarap yung karne niya. Yan, malambot. Same lang po sa Black Austalorp, no. Black Austalorp and Rhode Island Red, halos same lang naman yung karne nila. Yan, may nagsasabi na mas masarap daw yung Rhode Island Red, may nagsasabi din na masarap din yung Black Austalorp. Yan. So sa akin naman nakadepende sa pagluto. Pero kung pang sabaw lang naman, syempre, walang makakatalo sa darag natin. No, may darag tayo na pure, which is for consumption siya. Hindi ko ma-advise yung darag for business na meat production or egg production. Malulugi ka doon. Sobrang tagal lumaki ng darag. No? Hindi naman sa paninira sa darag, pero may darag din po kasi tayo. And syempre, nagbebenta din po tayo ng mga darag. So, darag lang, advice ko lang ito, for personal consumption, sa may mga buyer natin na gusto mag-alaga ng pangkatay-katay lang, no, darag, yan. Siguro, nasa 5 to 6 months siya bago ma-harvest. In the natural way, no, hindi po yung fattening. So, sa fattening naman,
Hindi pa ako na-experience. Pero, tinesting ko yung may ilaw siya for 1 month. Sobrang liit talaga ng darag. So, siguro, kung ifatinin natin siya, aabot siya ng 1 kilo, mga 4 months to 5 months. No, ganun po katagal ma-harvest yung darag. Kaya ito yung gustong bilhin ng karamihan, yung Rhode Island Red tsaka Black Ostolorp. Mabilis po siyang dumami. Yung isa lang din dito, bakit nga ba may pure ako dito na Rhode Island Red tsaka pure na Black Ostolorp, tsaka may hybrids tayo. May buyer tayo na gusto lang yung ng pure Rhode Island Red lang, no? Yung itlog naman ito, color brown. Brown din po yung pinoproduce ng ating Black Ostolorp tsaka yung hybrids natin. Same lang sila lahat ng color. Minsan may mga puti na lumalabas pero paminsan-minsan lang. Yung naman ito, yung itlog, tamang size lang, no? Parang standard size lang yung kanyang itlog. Hindi din sobrang jumbo. Yan. Mas malaki yung nakikita nyo sa market, no? Kasi nga more on naman yun, feeds na grabbing feeds, mga pang poultry talaga. Yan, hindi ko lang alam yung mga vitamins na ginagamit nila. Ito more on organic din siya dahil nga nagbibigay tayo ng mga malunggay or mga greens, mga damo-damo. Yan, no? Maganda po talaga itong business, itong Rhode Island Red tsaka Black Ostolorp. Kaya number 1 tsaka number 2 to dito sa ating manukan, no? Sa ating mga breeding pens. Next naman ito topic natin, yung ating mga mamahaling manok. Umpisa tayo sa show type. Yan, show type tayo na Rhode Island Red. So buyer naman ito, okay din. Nauubos din palagi yung aming mga chicks nito. Sa kanila lang kung mga available chicks nito. Sa Jersey Giant, mayroon pa pero mga babae na lang. Mga lalaki yung halos binibili nito. Yan. Ito naman pag makabenta ka, medyo tiba-tiba ka. Kasi 1.5 yung per month nito yung benta natin. Pair na. No? Yan. So, pinair natin para ma-afford ng iba. 1 month old pair na, 1.5. Ito yung Daragong, medyo maliit talaga siya. Kasi nga, yung mga ancestors nito, yung mga ihalas, which is mga maliliit. No? Mga jungle fowl. Yan, maliit talaga siya. At naman sa mga Shamu Giants, yan mga Indio Gigante. Ang Shamu Giants, malakas siya, no? Malakas siya sa market. Maraming bumili ng Shamu Giants. Indio Gigante, bagsak yung market niya dahil nga sa sobrang mahal din po, no? Sa ngayon may nagbebenta na ng 20,000 pesos na isa, no? 20,000 pesos ang isa, 1 month old. 50,000 pesos pair. Sobrang mahal. So, sa height naman, no, hindi naman sobrang masyado yung kinalayo sa Indio Gigante at sa Shamu Native. So, ma-advise ko lang kung gusto niyo ng mga higante, doon lang muna kayo sa Shamu Native. Pero nakadepende yan kung anong trip nyo. Kung gusto niyo ng mamahaling manok, yan, Indio Gigante. Yan, meron din naman tayo dito. Yan. No, so, 2.5 lang po yung month old nito. Yan. So, maraming umorder sa amin ito. At sobrang ganda din po kasing alagaan. Yung iba, oh, nagbo-broody. Yan, malakas din po silang mangitlog dahil nga ini-incubate namin sila. So hindi sila advisable na pinapalimlim ko dahil nga matagal po silang dumami kapag ganun. Yan, so ngayon, handbreed lang po ako dito. No, handbreeding po yung gamit natin. Ito yung ating isa sa broodcock na ginagamit natin, si Kronos. Yan. Isa sa libangan ko and sideline ko rin dito sa manukan dahil yung ibang bumibili ng mga healthy chickens, nakakabili din po nito. Yan, kasi naaakit sila dahil sobrang ganda po ng mga manok na to, sobrang mga malalaki. Yan. So, konti lang naman yung breeders natin dito, no? Mahigit 10 lang.